So ayan na mga kaborda, dahil hinihintay ninyo ito kung yung about sa love story namin ni Sir Jad. So ito nang inaabangan nyo eh. Inaabangan nyo na yung bawat yugto ng buhay ni Bordang Ina. At hindi ko yon ipagkakait sa inyo guys. So open book na ang lahat. At since marami na rin ang nagtatanong about sa amin, so ito i-share namin sa inyo ngayon. So paano naging kami ni Sir Jad at paano siya pumasok sa buhay naming mag-iina. So syempre, nandito siya ngayon para siya rin magkwento. Baka sabihin nyo na naman, hay, kwento na naman yan ni Bordang Ina. So, ayan. So, paano nga ba? Paano tayo nag-umpisa? Disclaimer lang. Disclaimer muna ako. Kasi, mahirap eh. Kasi yung pag-uusapan namin is sa amin, About sa amin dalawa. Sa amin dalawa. Talagang, kung anong nakikita nyo ngayon sa social media, talagang napaka-sensitive yung topic. Hindi siya ganun kasimple lang guys na naging kami lang, na parang napulot ko lang siya somewhere else. Hindi ganun siya kasimple. So this is the reason why we're going to share it with you. Hindi lahat na ma-adapt nyo. Kasi ibang history namin eh. Ibang history nyo, ibang kwento ng buhay nyo. Iba din sa amin. So nagkaroon lang kami na siguro nagkasama kami because iisa lang yung perspective namin sa buhay. Sa inyo, iba din sitwasyon namin. So, disclaimer lang din doon. At sana, respetuhin nyo rin yung kung ano man yung kalalabasan ng kwento. So, kung hindi kayo kikiligin at hindi nyo bahala kayo dyan. Kasi hindi naman to hindi naman to about sa kilig din eh. About to sa family namin. The challenge ng buhay, ganun lahat. Ganun naman. Kaya nga ako nandito dahil gawa nga ng gusto malaman ng karamihan, majority dun sa sabi ni Bordang Ina, majority na halos nagre-request na kung ano talaga, bakit ako napasok. So, ganun. Yes. Okay, si Bordang Ina naman, na-meet ko yan during second year high school ko. Galing sa Bacolod, transferee. Matalino. 1994, January yon. Tapos matalino. Siyempre, pag matalino ka, malapitin ka eh. Siyempre, maganda na si Bordang Ina nung panahon na yan eh. Sexy pa. Kulot lang nga lang. Kulot talaga ako noon, no? Grabe, kulot. So, ngayon, siyempre, bagong transferee. Ako naman, hindi naman talaga ako masungit sa kahit na sinong tao. Mabait siya guys. As in, sobrang bait niya. Siya yung pinakauna ko naging ka-close talaga. Sa lalaki. Kasi lumapit siya ganun. Tapos ang ano niya, sobrang linis niya talaga noon, manamit. As in, sobrang neat niya. Kung ano siya ngayon, ganun siya noong high school kami. Para bang yung kanya sapatos, kahit alam mo yung, kahit may kunting sira, yan. Pero malinis pa rin talaga. As in, sobrang, ano yung buhok, ng bagong ligo, ganun. So, ayun. Ayun, kaya nga nang sabi ko, matalino, kinuha siya ngayon ng, ng top section. Kasi kami naman, dati magkasama kami sa high school, kami section 10 routine. Pag transfer ko nasa lower section ako inilagay. And then nung mag third year na, pagpasok na ng third year, yun nilipat na ako sa section 1. Kasi matalino na eh. So pumasok na rin yung sa yung CAT, yung CAT. Tapos pumasok ako sa training, second year sa training. Kabatch ko yun mga so, alam mo naman sa high school. Air Force yun sa amin, grabe yung dinanas namin na training, grabe no. Iba talaga noon. Tapos siya, andun lang, nanonood lang siya sa akin pag pinaparusahan ako, pinagagapang kami sa putikan, andun, nanonood lang siya kasi hindi siya pwede sumali guys dahil mahina yung baga niya, mahina yung immune system niya. So, ayun. Hanggang nagulat na lang ako na sinundo na ng papa niya. So nagpaalam na yung papa niya doon sa director nung ng school. As in talaga, pati pag alis niya lahat nagugulat. Umiyak si Ma'am Quinones kasi mahal siya ng mga teacher Ma'am nun Minyoza. Halos alam mo naman yung teacher sa Mingla Nilia Golias. Sobrang close ko kasi talaga sa mga teachers kahit sa hindi yan sa pagsipsip guys, but kahit nung nasa Bacolod ako, elementary ako, high school ako, sobrang napaka-outstanding ko talagang estudyante. Kahit nabugbog sarado ako sa bahay ng kasi magiging pag matalino ka kasi. Napaka-competitive ko. Pag matalino ka kasi. Honor student, yan. Tapos, yun nga, unfortunately yan, si Papa nag-decide na umalis kami ng Cebu, ilipat ako sa Mindanao. So, hindi na ako nakapagpaalam sa kanya, hindi kami nag-usap. Bigla na lang ako nawala. Lumipat kami sa South Cotabato sa Tupi.
So, Tupi National High School, doon ako nag-continue ng third year ko. Pag-transfer ko, nilagay din ako sa lower section. Ang teacher ko nun si Sir Abugar. Tapos, si Sir Abugar. Tapos, ng fourth year ako, nilipat na ako sa section 1, sa pilot section. And then, yun na. As in, kahit siguro saan mo ko itapon na school, no? Napaka-competitive ko talaga. Tumakbo akong SBO president, ha? Transferi ako nun. So, 1996. Ang mga kalaban ko doon, mga batikan na sa Tupi National High School. Pero guys, nag-landslide ako. Landslide yung pagkapanalo ko. Shout out, naging president ako ng Tupi National High School. So, to make the story short, hindi naman talaga siya short kasi mahaba. Pagka-graduate ko ng high school, umalis kami ng Mindanao. Umalis kami ng Cotabato, bumalik kami sa Cebu. So, 1996 June, bumalik kami doon. Tapos, gustong-gusto ko siya makita. Kaso lang si Papa talaga, guys. Sobrang higpit ni Papa. As in, sobrang higpit niya. So, nagkita tayo ay 1997 January na. So, January na. May kaibigan siya na, may kaibigan siya na nung sa high school, ka-batchmate namin. Ka-close niya din. Sorry, hindi naman talaga. Hindi si Gracel. Iba yung nag-upload ng isa. So, ayoko na i-drop yung name niya. So, ngayon, pumunta sa akin. Sabi daw may naghahanap sa akin na babae. Ito naman, itong mga kasama ko, mga kaklase ko, na kabarkada ko na rin nung college, ay kay Junjun Gabato pala. Ngayon, siya yung, sabi niya, may naghahanap sa'yo. Sabi ko, sino? Basta, nandun sa baba, umiiyak. Sabi ko, kinakabahan ako, ba't umiiyak? Di pinuntahan ko ngayon. So, parang ako, kinakabahan na rin habang naglalakad doon kasama siya papunta dito. Nakatalikod to nung nakaupo. So, nung pagharap, Maiksi pa buko, no? maigsi pa. Tapos sabi ko, tapos medyo Kasi guys, nangayayat na eh. As in, may problema kasi dumating sa buhay ko. So, hindi ko na lang talaga siya Hindi, ilahat. Sobrang bigat. mahaba ng kwento. Sobrang bigat na nangyari sa buhay ko. Parang, yun na, nung nagpunta ako sa kanya. Kasi for 2 or 3 or 2 Mga years. 2 years na. 2 years, sobrang Dami na ang nangyari. daming nagbago sa kanya. Talaga, as in. Ngayon, nalalaman ko, nagtatrabaho na pala siya sa Cebu. So, hindi ko alam. So, wala na Mm-hmm. communication eh. During 90 Nagtrabaho ako, eras, guys. era talaga. 1996, nagtrabaho ako sa SM North. SM North, di ba? Mm. SM North sa Cebu. So, nagtrabaho ako doon sa department store. Yan, sales associate, sales lady. Ayan. Kasi, gusto ko talaga as in, gusto ko mag-aral sana noon. Kaya lang, syempre, may dumating na malaking problema sa buhay ko. Tapos, wala na support sa parents ko. So, ayun. Lumapit ako sa kanya. Ginambala yung buhay ko nito. Ay, ginambala. Kasi Pero ako, natuwa siya nung makita ako. nag-aaral kasi ako. As Second year BSB, kasi. hindi, first year. First year. Nag-aaral First year ako, college. First year college. Nag-aaral ako. So, siyempre, expected ng parents. So, sana sa mga teenager, huwag yung gayahin na. Kasi ibang kwento namin eh. So, ngayon, pumunta siya sa akin, humingi ng tulong, tinulungan ko. Eh, siyempre, nung nawala to nung high school, talagang namimiss mo yung tao. Hindi mo lang masabi sa kanya, at that point, kasi bata eh. Parang ako kasi mahihayin ako eh. Hindi ako talaga yung makapal ang mukha para sabihin yung nararamdaman. Noon na lang, nung nawala siya. So, lagi akong dumadaan dun sa bahay nila. Nakikita ko, sana nandyan siya. Pero wala na eh. Hindi ko na makita eh. So, yun na nga. Nagulat ako nung college. So, sinama ko to. Sinama ko to dun sa... Saan mo nga akong nadinalan, no? Dun sa trahin ko. Hindi na, masyal muna tayo Hindi sa pa. ano. Oh, yun. Tapos, basta Masyal mo na. naging kami na noon. Kasi pumunta kami sa seaside, sa Talisay, Cebu, Excuse sa tabi ng dagat. So nagkukwentuhan kami about life, about sa pinagdadaanan niya, about din sa hinaharap ko. So kasi ako lumaki din ako, hindi din healthy yung environment ko. So kami as teenager, hindi pa ganun ka matured ang ano namin. I was 17 and you're 18. 18, no. So hindi pa talaga kami ganun ganap na ano, kumbaga hindi yung healthy yung environment ko, tapos sa kanya din. So nagkakasundo kami dalawa. Ay, grabe yun, guys. Tapos una, nagpunta kami dun sa may excuse me, sa may Talisay, sa may seaside. Doon kami nag-uusap. Alam mo yung pag-uusap namin, as in, pag naalala ko, parang alam mo yung napakalalim na nandun yung never namin yun, ha, excuse me, sa sa mga bagong generation ngayon, hindi namin naranasan yung mga
dandian, eme ganon. As in, nanligaw siya, tapos naging kami. Kasi naman kahit nung nasa Mindanao ako, ayan nga, syempre iniisip ko rin siya kasi hindi ako nakapagpaalam. Super close kasi kami guys nung nag-transfer ako sa as in super close kami. So yun lang, hindi ako nakapagpaalam. Kaya nung naging kami, as in naging tayo na. Grabe. So ngayon, pumapasok pa rin ako sa school. Ngayon, College, so siya naman ay talagang bantay sarado talaga ng papa si niya. Papa guys, Sobra. as in, kasi si Papa kasi siya Ibang kwento na. Sundalo kasi si Papa, kaya sobrang higpit niya. As in, Agent. sobrang higpit niya guys. As in, to the point na si Papa kasi may iba yung pangarap niya sa akin. Iba yung pangarap ni Papa sa akin. Gusto niya makapag-asawa ako ng Ranger. kano. Ang uso pa dati, pinpal Pinpal Ako pa kasi, lang, ang pangarap ko sana noong time talaga, makapag-aral ako ng college. Lawyer, gusto ko talaga maging lawyer. As in, sobrang pangarap ko yun. Kung hindi man lawyer, is writer. Yan, sa journalist. Yun nga, talagang hindi ako pinalad. So, naging kami. Tapos, ayun guys, nagsekreto yung pagtatagpo namin. Tatakas ako sa papa ko. Kasi sa kanya ako nakahanap ng sa kanya ako nakahanap ng, alam mo, pagmamahal, respeto, lahat. Kasi si papa ko, may asawa siya nung time na yon. Tapos, ang gulo ng basta ang gulo. Ang gulo ng buhay. Tapos, sa kanya ako nakakakuha ng comfort. As in, nakakailang punta tayo ng Gaisano, no? Alam mo, speaking, magde-date kami dati, guys. Ito lang yung makaya naming bilhin. Mani. Yung mani na, alam mo sa simbahan, di ba may parang yung supot na minsan tigli 5 piso, 2 piso. Yun yung kinakain namin kasi wala kaming pera. Wala kaming pera. Tapos pag nagko-commute kami, talagang pahirapan dahil estudyante ako. Uwi lang ako sa bahay kasi yung parents ko naman nag-work yun eh. So uwi ako doon. Tapos magbibihis. So, expect ng parents ko, nag-aaral talaga ako. So, hindi nila alam. Na nakikita kami. Hindi kita. Pero wala pang alam yung parents ko doon that time. Wala pa. Basta maraming beses kami na kung saan-saan. Sa may tulay doon, sa Minglanilla. Doon sa may Tungkop. Yan, punta kami. Anong beach nga yan? Palm Beach. Sa Palm Beach yan. Ang ganda pa niyan dati sa Tungkop, Minglanilla. Tagpuan namin yan, guys. Tagpuan namin yan. Sa may seaside, sa may Talisay, tagpuan din namin yon. Sa may dulo ng tulay, doon sa may Minglanilla, sa may Merkado. Sa Dulo. tulay. Sa tulay yan, tagpuan din namin yan. Pero guys, alam nyo, ito lang ha. Hindi yan talaga nahalik sa akin. Hanggang hawak kamay lang kami, as in. Ganon Grabe ka namin naman, ka-respeto. Hindi, actually, kasi during that time kasi, bata pa eh. So, antas ng expectation ng parents ko na makakagraduate. Sa kanya, ganon din Tapos sa akin. ito naman, hindi ko rin siya kayang pabayaan dun sa sitwasyon niya. So, ang ginawa ko, tinago ko siya. Tinago ko siya sa parents niya. I mean, sa papa niya. Oo, tinanan ako ni Sir So, Jan. dinala ko siya dun sa tsahin ko na bahay kubo. dinala niya. Kinatiyapol Gabi pa yun, diba? sa mga side ni mama. Nalaman ng mama ko kasi nagsumbong yes, yung tiya ko yung kapatid ng mama ko. Sabi niya nagdala ng babae si Yoyon. Yoyon kasi yung palayaw niya. So ngayon, sumugod pati si mama si papa nagulat. Dahil may dala daw akong babae. Alam mo naman yung era ng kapanahon na very sensitive. Pag may dinala kang babae sa bahay ng ibang bahay, talagang napakalaking issue yan. Basta na lahat ng kamag-anak. Lahat ng kamag-anak yan, talagang lalabas yan kung sino yung dinala mong babae. Sa Bito, sa Tagaytay. Yan, sa Minglanilla. So ngayon, nalaman ng mama ko, pumunta, galit na galit. That time, binigay ako sa kanyang sing-sing. Yung libre sa sa batibot. Oo, yung libre sa bubot. Bubot na candy, di ba? May sing-sing yun. May binigay siya sa akin. Ginawa ni mama niya, pinahubad yun. Tapos tinapon ni mama yun. Tinapon. Tinapon niya. Tapos galit na galit na si mama. Si papa, galit na galit. So ngayon, nilayo nila to. Pero natulog kami nun ha, doon sa kubo. Di ba nandun pa yun, pumunta tayo, no? Oo, pero na ngayon, Diba, binago. Alam nyo guys, natulog kami ha, as in ganito, magkaharap kami, walang hipo-hipo, wala lahat, promise talaga yan, as in.
Kasi, Pero oo. nakahalik siya dito ko. Dito hindi. Kasi siyempre 18 years old natatakot pa yan eh. Baka Kahit ako din. kasi ako dati din. ang turo Ayun. sa amin pag nakahalik ka baka makabuntis Oo, ka eh. tsaka takot na takot talaga ako nun. So, wala. Mm-mm. So, ngayon saan nga tayo sunod nun? Pag-alis Di, natin. yung pag-alis natin, Si Junjun. Kay hindi Jun. pa. Kumuha ko ng damit. Dumaan kami ng sapa, sobrang dilim. Kasi ang kapatid ng mama ko, ang pagitan lang kasi is yung sapa. Sobrang dilim yan. So doon kami, dinala ko siya. Baba, akyat. So yun. Ngayon, well developed na yung lugar namin, kaya hindi na niya medyo matandaan. Di, So, tanda ko nung pumunta tanda- tayo. oo, Nung yun. pumunta tayo noong January. Tinuro niya sa akin. So ngayon, kumuha ko ng damit. Talaga Layas kasi kami dalawa. wala naman si mama at papa doon eh, nandun sa kabila eh. Nga akala nila umalis na kami na talagang umalis na hindi na ako umuwi ng bahay. Umuwi ako ng bahay, ginawa ko yung damit. So ayun, dinala ko siya kay doon sa kaibigan ko na naka boarding house lang Si sa John, sa diba? Aurelio sa Cebu City, si John Gabato. Oo, si John Gabato. Mm. Seaman siya ngayon. Oh, so Successful salamat na kay rin. bro. Siya yung Oo. siya yung nag-comfort sa amin dati na wala Oo. kaming Wala matulugan. kang natulugan, wala kaming Kasi I mean, damay-damay na eh, kumbaga eh. So, napunta kami kay Junjun. Sabi ni John Gabato, patay tayo nito. Hindi, Nakaupa lang din ako dito. alam mo ba yung pagsakay Pero at least ng nakakatulong. tricycle na, di ba si Papa, kita mo, nakita pa tayo nun eh, pagsakay sa tricycle na, nakita tayo ni Papa nung sumakay sa tricycle. Tapos na nga nangyari nun. Kasi Ayun. grabe. Ayun, ako naman, siya, umuwi na ng bahay. So, alam ko na, ipagkita ka pa ni Papa mo eh. Oo, Time wala na pa eh. yung, as in, Ako naman, umuwi rin ako eh. Kasi wala na tayo, siyempre wala tayong trabaho pares. kasi estudyante hindi ako. naman sa pag-aano si Papa kasi, wala na, matagal na si Papa wala. So, hindi naman sa paghihirap ng niya. As in, mabigat talaga kami ni Papa noon. As in, sobrang Bugbog. disciplinarian niya. As in, yung sobrang, bugbog talaga. As in bugbog, literal. walang pwedeng manligaw sa akin. As in, wala talaga. Kasi wala pa yung batas ni Pangilinan eh. Gabi. Kaya dati uso yung ganon. Kaya okay lang. Grabe yung disiplina. Tapos ng ito papa yung niya. best friend ko na konsentidora. Shout out kay kay Gracel kay Gracel Albores. Parami Parami Albores. na. Parami siya dati. Parami. Taga Mohon. Yan, shout out. Siya yung sobrang kakampi ko as in. So pupunta siya sa bahay, ganun yung nangyayari sa akin. Tapos siya mag-aano sa akin, nandun si magkita daw kayo ngayon. Parang siya yung naging messenger namin dalawa. Tapos ako tatakas ako kay Papa. So ganun, as in sobrang sobrang mahal na mahal ko siya eh. As in, 'di ba? Ako mahal na mahal mo rin ba? Ngayon, nagkaroon na ng problema kung bakit kami naghiwalay that time. Kasi Hindi pa, alam mo yung nung magde-date tayo February 14. Kaya nga, yun. February 14 yung Valentine's Day, sa 1997. Ito yung nangyari. Hindi mo rin kasi yun alam eh. Pumunta sa akin yung kaibigan mo. Sabi niya, hinahanap na yung sigal. Inintroduce na nung kaibigan mo, yung kabats natin, Yung kung isa, sino yung si isa. Papa mo. Oo. So ako kinabahan na kasi agent ito. Ngayon nakipagkita. kilala si Papa sa After Cebu. namin mag-usap ng girl, nakipag-usap ka pa sa akin na ito, ganito. So, orange pa yung damit ko. ngayon, ang Tapos sinabi, ka naka-stripe ka no? oo, the other day, after na mag-usap tayo, nagkita ulit kami ni girl, sabi niya, isuli mo na lang si Kat kasi okay na yung papa niya. Okay na daw yung papa mo na okay na daw na magiging tayo, magsama-sama. parang Ganon. So, February 14 yun. So ngayon, ako naman, siyempre, nabunutan ng tinik dahil okay na yung papa niya eh. Dumating. Go. Oy, dumating si Papa doon sa UV. As in, Hawak nasundan kamay kaming dalawa. hawak kamay kami. Oo. Kasi Valentine's Day, alam mo na pag Valentine's Day, magkasama Alam mo, kami. hindi ko makalimutan yung sinabi talaga ni Papa noon sa akin. Sabi niya, magpadugo ka karon. Di Hindi. Valentine's. Hindi, kasi yung magkasama na tayo palabas, kasi sabi ni Raging, naghihintay daw si Kat doon sa labas. Ikaw. So pumunta ako. Nung pagpunta ko, itong kaibigan mo, tinatrap na pala ako. So doon na, pati security guard, na-trap hindi na. kami. Hindi na. Parang natraidor kami, ganon yung pakiramdam namin. So dinala kami sa Police station sa Parian. Parian Police Station sa Cebu City. May record pa kami doon eh. Record kami. Actually,
So, inano siya na kasi minor de edad ako, ganyan. Tapos, inanuhan ka ni Papa, di ba? Hindi ko na Hindi, nabanggitin. nung pagdating sa- Inanuhan siya ni Papa ng ganyan. Doon sa police station talaga, lahat ng police doon, nasa round table kami. Talagang, tapos yung papa niya, nasa labas pa, wala pa. Pero nandun kami sa round table, kausap ko yung mga police. At na parang may kausap sila, nandito na yung anak niya, hinahanap ng ganito. So parang sabi ko, alarming na pala yun. So, as Na in, hindi ko alam na ganun yung koneksyon ng papa niya. Sa lakas ng koneksyon ng papa niya. So ngayon, sabi ng mga pulis, maswerte ka Utoy. Oo. Kung sa Tagalog pa, yan lang ang ginawa ng papa niya. Kung nagkataon Utoy, ewan ko lang kung makakapunta Doon, ka pa alam niyo, ngayon. sobrang So, sakit hindi no, ko alam pag-iwalay yun, ha? namin. Hindi ko alam yun ha. Sobrang sakit na pag-iwalay namin kasi inano siya dito ni Papa. Hindi to. Nawakan inano na ako yun, dito inanuhan eh. na siya Tapos sabi dito, nung papa niya, na wife- pinaglayo na kami, as in pinaglayo na. Inakbayan ako ng papa niya. Akala ko, akbay na hinawakan ako dito. Sobrang sakit. So, sabi ng Sobrang papa, laki kasi ni Papa. Almost 6 halos 6 footer siya. Kasi kasing tangkad takad mo ko no. nun. Sobrang laking tao ng tatay ko. Sobra. Tapos Tapos sabi ng sobrang papa, gwapo ng Papa ko. sabi ng papa niya, going straight. Don't look back. Huwag ka nang Sakit nun, tumingin guys, sa kasi wala kang Tas- mapapala. Maayos ang buhay mo. Inaano siya Going talaga, straight. sinigurado siya ni Papa na makalayo. As in yun, nagkahiwalay kami. Pero guys, dahil mahaba ang oras, yung part 2 na lang sunod kung ano nangyari sa amin. Yung part 2 lang, abangan nyo kung ano yung sunod na nangyari. Kasi mahaba pa talaga at sobrang kikiligin kayo. Sobrang ganda ng story. Yun na, napaiyak ako. Yan sabi ko, iyakin eh. Sige na, ayan.